Ang pagkumpleto ni Sukuna ng kanyang bath or ng ritual para makumpleto ang kanyang manifestation, ang pagkamatay ni Ryu Ishigori at ang encounter niya kay Yorozu, pati na rin ang sikretong tinatago ni Yorozu at ni Sukuna. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen chapter 216. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na rin updated sa recent timeline ng series. Kung napanood mo na ang ating previous video tungkol sa Jujutsu Kaisen chapter 216, that is just i-review para sa spoiler or sa leaks at dito natin lilinawin at kukumpletuhin ang bawat detalye para sa chapter na ito. But anyways, we won't go back to the previous chapter para magtalakay ng recap. Kung gusto nyong malaman ang tungkol doon ay panoorin nyo na lamang ating previous videos. Mag-proceed na tayo ngayon sa chapter at hand. Ang chapter na ito ay pinangalan ng bath dahil dito nga ay nakumpleto na ni Sukuna ang kanyang bath or ang ritual para mas mapalapit pa sa demon. We can also see sa cover page na ito ang napakagandang art or coloring na nagmula kay Mads Art. Now on the early panels, makita natin na tinatanong ni Uraume itong si Kenjaku kung tatapusin daw ba niya or may balak ba siyang tapusin ng Culling Games. Na sinagot naman itong si Kenjaku na of course, tatapusin niya ang Culling Games dahil isa ito sa mga kondisyon na kailangan niyang makuha or ang isa sa mga requirements para completely niyang mai-execute ang merging dito kay Tengen at sa mga humans. Sinabi naman ni Uraume na sinasabi daw niya ang mga bagay na ito, subalit in the first place, siya din naman ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng laro na design para magpatuloy for eternity. Then this is where one of the greatest revelation has been revealed na i-explain dito ni Kenjaku kung paano niya na-create ang Culling Games. Nagawa niyo pala ang Culling Games sa pamamagitan ng pag-create ng isang binding vow na i-end at some point ang isang never-ending game. Ang tinutukoy dito na never-ending game ay ang Culling Games mismo. Dahil kung iisipin natin, as long as there are players, as long as there are points, at as long as merong natitirang mga barriers ay hindi talaga matatapos ang Culling Games. Therefore, nabigyan siya ng pagkakataon na magkapag-create ng ganito ka-bizarre na isang laro sa pamamagitan ng pag-create ng isang promise na at some point ay titigil niya ang larong ito. And for me, I think ang pinaka-way lamang para maitigil ang larong ito ay ang gamitin mismo ang Culling Games para sa merging. Therefore, utilizing the binding vow dahil kung iisipin walang magiging downside para kay Kenjaku dito dahil para bang gagamitin lang din niya ang mismong pact na nag-hold sa Culling Games para ma-execute completely ang merging. Nang dahil dito ay biglang napatanong ngayon itong si Uraume kung bakit daw ganun ay bakit hindi pa itigil itong si Kenjaku ang Culling Games at hindi pa siya mag-merge kay Tengen gayong kumpleto na rin naman ang conditions. Dito na sinagot ni Kenjaku ang kanyang tanong na bakit daw hindi muna itanong nitong si Uraume kung paano niya gagawin ang proseso but still hindi na siya nag-bother na sabihin pa yon dahil hindi naman interesado si Uraume. Ang sinabi niya instead ay dahil mas gusto niya munang ma-witness right before his eyes personally kung paano makukumpleto nitong si Sukuna ang kanyang bath. Dahil hindi niya alam actually kung ano ang tungkol sa bath na ito and as we continue on with this chapter makita nating medyo para bang nahihiwagaan pa itong si Kenjaku sa prosesong ginagawa ni Uraume sa pag-create ng bath. Then as we continue na explain naman ni Uraume kung ano ang ginagawa niyang preparation sa pag-create ng bath para dito kay Sukuna. Ang bath na kanilang tinatawag ay previously ginagamit daw ng mga malalaking pamilya sa pagprotekta ng kanilang mga sarili. Ginagamit daw ang prosesong ito para makreate ang mga treasured vessels nila into a cursed tool. Katulad na lamang ng mga ginagawa ng Zenin clan kung bakit napakarami nilang cursed tool. At meron pa silang literal na storage room para sa mga weapons na ito. Sa pamamagitan ng pag-strain or sa pagsala ng dugo ng mga poisonous na mga cursed spirit ay nakakapag-create sila ng isang solution ng cursed energy. And in this solution ay ibababad nila ang mismong vessel or ang treasured na item para makreate ito papunta sa isang cursed tool. And then we can see clearly here na talagang sinasala nitong si Uraume ang dugo ng mga cursed spirit with poisonous blood para makreate ang bath nitong si Sukuna, and the only difference from the previous or conventional method is that hindi isang cursed tool ang kanilang kinekreate kung hindi ang mismong manifestation nitong si Sukuna. Now if you think of it, tuwing mamamatay ang isang cursed spirit ay unti-unting nagdi-disperse at naglalaho ang katawan nito. Kaya naman medyo mahihirapan silang ipunin ang dugo ng mga cursed spirit para makapag-create ng isang bath, which makes it very vital na gamitin ang skills at ang cursed technique nitong si Uraume sa pag-create ng bath na ito, and it's as if si Uraume lang talaga ang kayang mag-execute ng bath.
Dahil sa pamamagitan ng kanyang curse technique, which is ice nga, ay pinifreeze niya ang core ng cursed spirit so that kahit namamatay na ang cursed spirit ay may iwan pa rin ang katawan nito. Therefore, pag naiwan ang kanyang katawan ay may iwan din ang kanyang dugo at magagamit nila yon para sa bath nitong si Sukuna. Itinanong naman itong si Kenjaku kung bakit kailangan pa nilang pagdaanan ang ganitong napakamasusing proseso kung pwede namang mag-manifest na lang si Sukuna in a shortcut na way. Kaya sinagot siya nitong si Uraume na ang prosesong ito ng bath ay ginagawa nila para mas maging closer sa evil. Para mas lalo pang ma-sink deeper itong si Fushiguro Megumi into despair para hindi na talaga siya makapag-resist at completely lang ma-take over ni Sukuna ang kanyang consciousness. Therefore, kaya niya nang mag-manifest fully. And then in no time we get to see na nandito na ngayon itong si Sukuna, nakaahon na siya mula sa bath ng mga poisonous blood ng cursed spirits. So this only means one thing, na complete na ni Sukuna ang kanyang bath and completely na-suppress niya na ang emotions, ang feelings at hindi na siya mareresist ni Megumi Fushiguro. Matapos niyang umahon sa bath na ito ay agad siyang inabutan nitong si Uraume ng kanyang robe habang tinatanong kung bakit hindi pa daw siya nagbabalik sa kanyang usual appearance na ang mismong pagkatao at ang itsura niya sa kanyang original form. So it must be na pwede na sana nating makita ang original form nitong si Sukuna na talagang monstrous ang itsura at may 4 na kamay at 4 na mata at mayroon pang mouth sa kanyang stomach. But it's just that gustong i-maintain ni Sukuna ang kanyang appearance na ito, which is the appearance of Megumi Fushiguro, dahil mas magiging mas maaliwalas daw ito kung makikipaglaban pa siya sa iba pang mga sorcerers na nasa loob ng Culling Games. Right after completing the bath ay tinanong agad nitong si Sukuna ang kanyang sariling Kogane kung nasaan si Fushiguro Tsumiki, na sinagot naman nitong si Kogane na nasa Sendai Colony siya ngayon. If you can remember, Tsumiki Fushiguro is not actually Tsumiki Fushiguro dahil nag-revive or nag-reincarnate na nga sa kanyang katawan itong si Yorozu, which partially makes it as if isa na lang siyang vessel ngayon. But still, nang mag-declare siya as a player ay ginagamit pa rin niya ang pangalan na Tsumiki Fushiguro, kaya maaring yon ang dahilan kung bakit ang registered na pangalan sa Culling Games ay ang pangalan pa rin itong si Tsumiki. Matapos sabihin ni Kogane na nasa Sendai Colony pa itong si Tsumiki Fushiguro or itong si Yorozu, ay sinabi naman itong si Kenjaku na ang mga player daw ay no longer confined or hindi na nababound ng colonies dahil naglagay na nga ng rule itong si Tsumiki or itong si Yorozu ng rule na nag-aalis ng rule na nagbabound ng players in a colonies. Therefore, it's as if ang buong Culling Games ay isang colony na lamang. Pinagtaka naman ni Uraume kung bakit nasa Sendai Colony ngayon itong si Yorozu, na sinagot naman itong si Kenjaku na naman na alam naman daw nila na dating nakatira itong si Yorozu sa Aizu, kaya it's common sense only na puntahan muna niya ang kanyang hometown and then puntahan ang pinakamalapit na colony para maghasik ng lagim. But looking at how Kenjaku reacts, it's as if talagang may pinaplanong iba itong si Kenjaku kung bakit naandun sa Sendai Colony itong si Yorozu. Sinabi naman itong si Kenjaku kay Sukuna na gusto daw ba niyang labanan itong si Yorozu dahil kung lalabanan daw niya si Yorozu ay siguradong kakailanganin niyang mag-exert ng effort, which means na talagang si Yorozu ay talagang isang formidable opponent din at hindi siya kakayaning talunin ni Sukuna gamit lamang ang kanyang mga basic na mga abilities or ang kanyang pinaka-fundamentals lamang. Then dito na papasok ang isang malaking pagbabago or revisions mula sa ating previous chapter review tungkol sa Jujutsu Kaisen chapter 216 spoilers or leaks, dahil nabanggit dito na itong si Yorozu pala ay isang lalaki and nabanggit din dito na meron siyang isang one-sided crush dito kay Sukuna. Now maraming nagsasabing baka daw bakla itong si Sukuna, pero it's not like that dahil nabanggit nga dito na it's just Yorozu. Si Yorozu lamang ang may gusto kay Sukuna and hindi naman nabanggit na si Sukuna ay may ganun ding pagtingin kay Yorozu. Nabanggit dito ni Sukuna na wala naman daw talaga siyang pakialam kay Yorozu. It's just that ang vessel ngayon ni Yorozu na si Tsumiki Fushiguro ay kailangan niyang patayin para completely mag-sink deeper and deeper into despair talaga itong si Megumi Fushiguro so that wala na talagang matirang consciousness sa kanya at ang tanging matira na lamang sa kanya ay despair. If you think of it, talagang parang pinlano din ni Kenjaku maging ang bagay na ito dahil kung wala ngang pakialam si Sukuna kay Yorozu ay hindi niya inahabulin kaya maaring in-revive or na-reincarnate niya ang pagkatao nitong si Yorozu sa katawan ni Tsumiki Fushiguro para mapilitan talagang labanan nitong si Sukuna si Yorozu. Dahil alam naman nating gustong-gusto nitong si Kenjaku ang entertainment and alam naman nating siguradong magiging matinding laban ang mangyayari sa gitna ni Yorozu at ni Sukuna basing lamang sa sinabi kanina ni Kenjaku na talagang kailangang mag-go out of his way itong si Sukuna para lamang matalo si Yorozu. Upon hearing these words from Sukuna, hindi na nagkontra pa itong si Kenjaku at inofera niya pa itong si Sukuna ng ride para mas madali siyang makarating dito sa Sendai Colony kapalit ng kanyang puntos. Now this question might pop out of your head kung saan nanggaling ang mga puntos ni Sukuna.
try to remember kung gaano karaming puntos ang hawak ni Megumi Fushiguro. Ganong karaming puntos pa rin ang hawak ni Sukuna dahil ang katawan ni Megumi Fushiguro ang ginagamit niya as a vessel. Ngayon magpabalik na tayo sa Sendai Colony wherein nandito ngayon itong si Uro Takako at itong si Ryu Ishiguro. Upon afar ay nararamdaman na nilang overflowing na killing intent at bloodlust mula sa aura nitong si Sukuna. Kinakabahan na ngayon itong si Uro habang ito namang si Ryu Ishiguro ay talagang parabang mas na-excite dahil alam naman natin na gustong gusto ni Ryu Ishiguro ang mga worthy opponent, but it's just nasabi niya dito na parabang masyadong matamis ang dessert na kanyang tinititigan ngayon. Dito na nagsimulang mag-tremble itong si Uro habang sinasabing here he comes, the king of curses. Now basing from her reaction at sa kanyang nabanggit ay makukomprehend nating inabutan ni Uro Takako itong si Sukuna sa kanyang previous life na dahilan kung bakit ganito na lamang katindi ang takot nitong si Uro dito kay Sukuna. And then here we go, it's as if nag-teleport itong si Sukuna sa lugar na kung saan ay naroon itong si Ryu Ishiguro. Takot na takot ngayon itong si Ryu Ishiguro habang nakatingin siya kay Sukuna habang si Sukuna ay biglang nag-blink sa kanyang harapan. Tinanong nitong si Sukuna si Ryu kung tatakbo daw ba siya o hindi, subalit bago pa man lamang makapagbigay ng sagot itong si Ryu ay agad siyang nag-launch ng isang simpleng atake kay Ryu, which surprisingly did not kill him right away, pero makita natin na may napaka-deep na sugat ngayon sa gitna ng dibdib nitong si Ryu Ishiguro which might have been dahil sa ataking ginawa ni Sukuna. Maging si Sukuna ay tuwang-tuwa at tumatawa habang sinasabi kay Ryu na napakatigas daw at napakalakas daw ng katawan nitong si Ryu dahil binabalak daw sana niyang putulin ang katawan nitong si Ryu 3 ways, subalit hindi siya tinabla nun. Kaya naman hindi na daw niya i-underestimate muli itong si Ryu at sa susunod na ataking kanyang gagawin ay magseseryoso na siya. Sa sobrang takot nitong si Ryu sa sinabi nitong si Sukuna at dahil alam niyang ang King of Curses ang kanyang kaharap ay napa-step back siya right away at magla-launch na sana siya ng kanyang Granite Blast, subalit bago niya pa ma-deploy ang kanyang atake ay agad na nag-blink itong si Sukuna sa kanyang likuran habang ini-slice ang kanyang muka. Kung papansinin natin, makita natin na unti-unti nang nagfo-fall off ang mga pieces ng ulo nitong si Ryu Ishiguro, which only means na talagang nahati ang kanyang ulo all throughout. Kaya siguradong patay na si Ryu Ishiguro and hindi siya makasurvive dito dahil kitang-kita naman nating napuputol na unti-unti ang kanyang ulo. This shows just how much powerful 15 Fingers Sukuna is kapag hindi siya nire-resist ni Megumi Fushiguro. Ngayon para sa mga nagsasabing meron daw tsansa na lumaban itong si Yuta dito kay Sukuna, may kita nyo dito na walang gagawin si Yuta kung sakaling makaharap niya si Sukuna dahil kung ito nga si Ryu Ishiguro na hirap siyang labanan ay ginanito lamang nitong si Sukuna, paano pa kaya siya? So para sa mga fan ni Ryu Ishiguro, I guess condolence na lamang, RIP Ryu Ishiguro. In the next panel, we get to see ang stadium na kung saan ay in-evacuate ni Yuta Okkotsu ang mga civilians ng Sendai Colony. So maaring mag-meet din itong si Sukuna at si Yuta na sana ay wag naman dahil siguradong pag nakita sila ay patay itong si Yuta kung maglaban man sila. That would only mean na ang matitirang special grade Jujutsu Sorcerer na lamang ay si Gojo Satoru na ngayon ay nasa kahon pa rin. And in the last panel, we get to see na nag-encounter na nga itong si Yorozu at itong si Sukuna. Makita din natin dito na unti-unti nang nagbabago ang itsura ni Tsumiki Fushiguro as if ang katawan niya ay unti-unti nang pumapasok ng metamorphosis papunta sa kung anuman ang itsura ni Yorozu. Na huwag kayong makonfuse kung titingnan nyo itong si Tsumiki Fushiguro dahil siya si Yorozu na ngayon at si Yorozu ay isang lalaki. We can also see here na si Sukuna ay para bang medyo na-excite pa ngayon para sa magiging laban nilang dalawa na siguradong sa susunod na chapter ay aantayin nyo at aantayin ko rin. Kaya para ma-update ka at para palagi kang notified sa ating susunod na chapter release which is the fight nga sa gitna nitong si Yorozu at ni Sukuna ay i-like mo na ang video, mag-subscribe ka na at i-ring mo na rin ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews. But I guess yun lamang lahat para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen chapter 216. I hope you guys had a great time watching this video. It's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.